Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Ito po yung si Chinese Ambassador Jing Quan. Ilan pong mga senators, Philippine senators ang nananawagan na palitan o i-declare na persona non grata etong si Chinese Ambassador Jing Quan. Bakit po? Dahil ito po nga Chinese Embassy officials dyan po sa Maynila ay publicly criticizing Filipino officials. Kanina po sa Senate plenary discussion, sinabi po ni JB Ejercito na eto nga mga remarks. Ayan o, yan po o. Ayan. Yung mga remarks ni Chinese Ambassador Jing Quan were unpleasant and stressed that the ambassadors should promote diplomacy and strengthen bilateral ties. Sana'y palitan po siya dahil hindi nakakatulong sa tensyonado ng sitwasyon ng ating bansa. Kasi mga kababayan, bilang ambassador, ikaw po ay nandyan para pagandahin ang relasyon ng dalawang bansa. Ikaw ay Chinese ambassador to the Philippines. So, dapat ang iyong layunin, ang iyong goal ay pagandahin ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Hindi yung ikaw ang gumagawa ng mga issue para magkaroon ng tensyon. Etong China at ang Pilipinas. Yun po ang trabaho ng isang ambassador. Hindi yung ikaw pa yung pasimula ng magiging hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa. Ayan po ang ginagawa na itong tulongges na to. Ayan mga kababayan, yan po yung ginagawa niya. Kaya sabi ni Ejercito, JB, palitan na sana siya kasi hindi nakakatulong. Hindi na nakakatulong, nagdadagdag pa sa problema. Parang DDS lang. Parang DDS lang. Hindi na nakakatulong. Nagdadagdag pa ng tensyon. Siya pa ang gumagawa ng mga dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang bansa. O sabi naman ni Senate President Tito Soto, tingnan ng mga mambabatas ng Senado, pag-aralan kung ito bang ambasador na ito ay ideklara na persona non grata at hindi na po tanggapin dito sa ating bansa. Kasi kung ganun lang gagawin mo, dapat mapatalsi ka. Huwag ka nang bumaba dito sa Pilipinas. Kasi magkakagulo eh. Di ba? Magkakagulo lang. Dapat ang ambassador, pagandahin mo ang relasyon ng dalawang bansa. Ikaw yung magiging link ng dalawang bansa. Pero kung ikaw ang magiging dahilan ng pag-aaway ng dalawang bansa, peste ka. Lumayas ka na lang dito sa Pilipinas. Oh. Bakit nasabi nila yan mga kababayan? Kasi, meron pong post kasi. Ito nga Chinese Embassy Manila. Ayan mga kababayan, no. Ito po yung pinag-uusapan natin, no. Oh, kita nyo yan. Ayan po yung kung ano-ano sinasabi tungkol sa mga opisyalis ng ating bansa. Ayan. Mukhang best friend ni Baste. Mukhang DDS ka ba? Patay tayo dyan. Kaya ba nag-iingay etong si Ambassador? Dahil, ayan mga kababayan, paghahalata tuloy kayo binabanatan niya yung mga senador, at sinisiraan niya yung mga kababayan niya mga senador. Si mamaya, papakita ko sa inyo yung post. Nadaanan ko lang kaya nadaanan ko lang tong litratong ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo na etong si Kupal. Etong si Ambassador, ayan mga kababayan, ay mukhang malapit sa mga Duterte. Dumalaw siya sa Davao. At siya po ay winelcome. Winelcome po siya ng Filipino-Chinese community. At meron siyang mabungang meeting with Mayor Sebastian Duterte at City Councilors ng Davao, exchanging views on enhancing bilateral ties
and exploring cooperation in economic, high-tech, cultural, and educational fields, and so on. So baka kaya nagkaganito si Ambassador kasi nakakausap niya si Baste. Ay mga kababayan, nag-meeting sila. So, eto mga kababayan, dito po sa may nag-post po kasi. Nag-post po, ito mga kababayan, Ito. Yung post ng Chinese Embassy Manila na hanggang ngayon walang tigil sa kakabanat sa mga opisyalis ng ating gobyerno. At ngayon, etong 15 senators na kinundi na etong Chinese Embassy's criticism ng mga opisyalis ng Pilipinas, ay ito, meron siyang post tungkol sa kanila. Ito mga kababayan, itong post na ito ay ikinagalit ni Senator Risa Ontiveros. Ito pakinggan natin si Senator Risa. Manifestation. Gusto ko lang pong i-bring sa atensyon ng lahat ng mga kasama dito sa Senado na nung oras na 3:22 p.m. ngayong hapon, 22 minutes lamang mula nung binuksan natin ang ating sesyon at posibleng bago pa ispinonsor ng Ginoo mula sa Pampanga, Senator Kiko, ang ating Sense of the Senate na resolution, may post na naman ang Chinese Embassy Manila tungkol sa paksa ng ating resolusyon. Ngayon naman, si Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Guo Wei, sabi niya, echoes do not make a claim true. What matters is whether the argument stands up to scrutiny, not how many voices repeat it. At nirepost nila yung visuals ng 15 senators condemn Chinese embassy's criticism of Philippine officials. Nang ibig sabihin ng unang linya ng post ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Manila, Guo Wei. Okay, ito yun pakita ko sa inyo. Ito yung post ni yan Ayan po Chinese Embassy Manila. Ayan po, Chinese Embassy Manila. Sila po nag-post niyan. So nakita po ni Senator Risa Ontiveros at ikinagalit po ni Senator Risa. At ito, paliliwanag sa akin, ano ba ibig sabihin ng post nitong Chinese Embassy Manila? Gaya-gaya lang tayo sa isa't isa, tayong lahat na pumirma so far sa resolusyon. Ang ibig sabihin sa post niya, hindi daw tatayo yung ating pagkondena sa mga pinagsasabi nila bago pa ang araw na ito at hindi tatayo yung ating iginigiit na may karapatan at tungkulin tayong itaguyod ang pambansang interes. At minamaliit niya na halos 2/3 ng Senado ay pumirma nitong resolusyon. Ibig sabihin po, hanggang 36 minutes ago, half an hour before, salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya saganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, saganang akin lamang po, ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Salamat po, Mr. President. Before anything else, allow me to first associate myself with the manifestations of the principal sponsor, Senator Pangilinan, and the other sponsors and our colleagues. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. And that Okay. So, ito pong blanco blanco po. Ano nangyari dito sa coverage ng Senate? Senate of the Philippines yan. So, sa background, naririnig natin si Senate President Tito Soto na pag-aralan nga raw na gawing persona non grata
Etong mga mga nakikialam diyan sa Senado. Pinakikialaman na tayo doon sa West Philippine Sea, pati ba naman sa Senado, pakikialaman pa rin tayo. Ay napakawalang hiya itong Chekwa na ito. Kaya sabi ni Tito Sen, pag-aralan natin. Pwede ba ito gawing persona non grata? Ibig sabihin, hindi na siya welcome sa Pilipinas. That is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. Senator Lacson is recognized. Okay, ano ba nangyari? Bakit nawala? Pero yan mga kababayan ayan bastos at napakawalang hiya na itong Chinese ambassador na tila ba binabaliwala ang kakayanan, ang desisyon ng Senado ng Pilipinas. Sabi niya, di ba? Ito. Pinost pa nila itong 15 mga senador na kumukontra sa kanila. At sinasabi na, itong mga sinasabi na itong 15 ay yung kanilang claim ay hindi naman daw totoo. At yung boses nila parang sinasabi na itong Chinese Embassy Manila kahit magsalita itong mga to ay wala rin. Echoes do not make a claim true. What matter is whether the argument stands up to scrutiny, not how many voices repeat it. So ganyan po katindi, ganyan po kabastos. Nandiyan po sa Chinese Embassy Manila. Kaya ito raw gawin na lang gawin ng persona non grata at wag nang patapakin dito sa Pilipinas kasi bilang ambassador hindi ka dapat na nagsisimula ng gulo. Hindi ka dapat nagsisimula ng hindi pagkakaintindihan. Hindi ka dapat nagsisimula ng hindi pagkakaunawaan. Kinakailangan ikaw ang maging daan para sa magandang relasyon ng China at ng Pilipinas. Kaya nga tinawag na Chinese ambassador kung ganyan ang gagawin mo, mas maganda nga, huwag ka nang tumapak sa Pilipinas. Doon ka na lang sa China. Maggulo ka ron. Kasundo na ito, kasundo ata na ito. Sino ba yung kasundo nito? Kasundo na ito, Ito mga kababayan, si Baste. Si Baste, ang kasundo, mga kababayan. Tapos binabanata niya yung mga senador na hindi nagustuhan yung pakikialam na itong Chinese ambassador, itong Chinese Embassy Manila. Walang iya. Hindi ka pwede ditong ganon. So ayan mga kababayan, mukhang mainit na ang mga senador. Ang majority ng mga senador dito sa ambassador ng Chinese ambassador. Etong si Jing Quan. Ayan. So, mali kasi mga kababayan, mali. Kahit pa sabihin na lang natin si Jay Tariela may mga nagawang mali. Pero hindi po 'yun sapat na dahilan para gawin nila yung mga pambubuli dito sa ating bansa. Hindi po sapat 'yun. Kasi si Robin Padilla, yun ang dinadahilan daw nagagalit ang China kasi nga daw si DJ Tariela ay ginagawa daw ng karikatyon ng presidente ng China. Ang babaw naman. Ganon kababaw si Robin. Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay mahal mo ang bansa, lagi mong sinisigaw ang soberanya ng bansa. Hindi dahilan yun. Yung sinabi ni Tariela o ginawa ni Tariela para ma-justify yung ginagawa nilang panggugulo o bubuli dito sa ating mga kababayan dyan po sa karagatan. Pansisira ng mga yamang dagat ng Pilipinas. Pagsakop sa pag-aari ng Pilipinas, sa teritoryo ng Pilipinas, hindi sapat yung si Tariela. Nakakuha lang sila ng butas kay Tariela, pero hindi dapat yun doon kayo titingin.
So talagang ano lang yan, yung mga hindi po pumirma, yung Sham, mga pro-China po talaga yan. Eh, nagagalit itong Chinese Embassy dito sa 15 na hindi hindi nanahimik, kundi pumalag. Sila po yung pumalag eh. Yung Sham, tameme. Yung Sham na hindi pumirma, tameme. Mga kababayan, tameme sila. Hindi pwede, China yan eh. Kakampi namin yan, hindi kami pwede pumirma dyan. Tahimik lang kami dito sa Gedli. Ganon sila. Kaya nagagalit itong Chinese Embassy. Kasi merong 15 senador na umalma doon sa ginagawa nila. Oo. Eto, tahimik din to. Kaya nasa ating screen, tahimik din. Eh, paano ba naman eh? Friendship eh. Diba? Friendship? So, ayan mga kababayan. Pag-usapan, ito gawing persona non grata. Itong ito yung katabi ni Baste. At wag nang patapakin dito sa Pilipinas muli. Dahil imbis na ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China, siya pa ay nagsisimula ng gulo. Siya pa gumagawa ng issue. Ay walang iya ka, ambassador ka. Dapat talaga palitan ka na, umalis ka na dyan. Nanggugulo ka eh. Magugulo eh. Oh. Eh, yan ang gusto naman ng mga DDS. Oh. Yan ang gusto ng DDS eh, magulo eh, gumulo ang Pilipinas. Kaya mas maganda, persona non grata na. At yung doon sa 15 na umalma, nagalit yung Chinese Embassy, etong ambassador ng China. Oh. Eh, hindi pwede yan. Yung siyang tahimik. Tahimik sila. Sigaw ng mahal nila bansa. Ipaglaban ng soberanya ng bansa. Pero pagdating sa China, tahimik. Pagdating sa China, tahimik ang mga kupal. Hindi sila makapagsalita. Bakit kaya? Bakit kaya sa tingin ninyo? May 15, kumontra. Yung Siyam, tahimik. Kumampi. Nagalit pa kay Tariela. Buti pa nga si Tariela. Kahit minsan may mali, pinaglalaban niya ang soberanya ng bansa. Hindi puro salita lang, katulad ng iba dyan, ng mga senador dyan. Yung Siyam, na atras ang itlog. Buti pa yung 15 eh. Tumayo. Laban dito sa pinagsasabi ng Chinese Embassy nitong ambasador. Embalsamador. Hindi po. Ambasador. Chinese ambassador. Dapat talaga ito, mga kababayan, dapat talaga ito pag-aralan. Gawin ng persona non grata. Ayan, mga best friend na ni Baste. Like father, like son. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.